Kamakailan po ay iginiit ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na hindi dapat ang kasulukuyang safeguards sa paggamit at bentahan ng vape kasabay ng pagtalakay sa Senate Committee on Health and Demographic tungkol po sa Senate Bill 21 o ang Vapes and HTPS Regulation Act. Ayon kay Hontiveros, may malalaking butas ang regulasyon lalo na sa online selling ng vape products na nagiging dahilan kung bakit madaling makabili ang kabataan. Giit pa ng senadora, sa online platforms ay sapat na ang simpleng deklarasyon ng edad para makabili ng vape at sa ilang kaso ay maaaring makakuha ng produkto sa pamamagitan lamang ng direktang mensahe o ang tinatawag na PM nang walang matibay na age verification at accountability. Ayon naman po sa Department of Health, kahit may umiiral ng regulasyon, ang ilang online platform nakakalusot pa rin ang bentahan ng vape. Sa isang test purchase na isinagawa bago ang pagdinig sa Senado, sinabi ng DOH na nakabili sila ng vape gamit lamang ang self-declared age verification. Pinakita rin umano na sa simpleng pagbabago ng spelling o spacing ng salita tulad ng VPE ay nakakalusot pa rin sa monitoring ng ilang sistema. Dahil dito, iminungkahi ng DOH na total ban na lamang ang vape upang mas madaling maipatupad ang regulasyon at maprotektahan nga ang mga kabataan. Ayon din dito, karamihan sa mga bansa sa ASEAN ay mahigpit na sumusunod sa vape regulation at may ilan ng tuluyang nagbawal nito. Tanging ilang bansa gaya ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang patuloy na pinapayagan ang paggamit habang ang Malaysia ay nakatakdang magpatupad na ng ban sa mga susunod na taon. Kaya ngayong araw na ito ay aalamin din po natin kung bakit nga ba mahalaga na talagang maalis na ito. O pwede pa rin bang gamitin ito lalo na sa ating mga kabataan. Makakasama po natin ngayong umaga ang mismong Nurse 5 ng Department of Health Region 9 para pag-usapan po gano'n na nga ba ka-alarma ang vape, lalo na dito sa ating rehiyon, sa Region 9. Live po pala, no? Makakasama natin si Ma'am Charity Owano. Ma'am, good morning. Welcome po dito sa DXAS. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Yes, good morning po sa inyo ma'am, no? At sa lahat ng mga nakikinig sa atin, baka may mga taga-DOH na nakikinig sa atin. Ayan po. Yes po, shoutout ko po yung aming non-communicable disease cluster team. Magandang umaga po sa lahat, headed by our, of course, our cluster head, Dr. Bukoy, ang aming pong Regional Director, Dr. Lenny Joy Johnson Rivera, aming ARD, Doc Noy Alpici, at ang aming LHSD Chief, Dr. Dennis Takayanan. So, magandang umaga po sa lahat. Yan, good morning. At good morning din po kay Doc Cheng Sarmiento. Yes, Doc Cheng from our Family Health Cluster Unit. Baka magbulan si Doc Cheng. Sino yan siya? Kami po yung Doc Cheng sa may Fellowship Baptist Church. Ayan po. Pero eto nga po, Ma'am Charity, no? Dito po ba sa Region 9, alarming na po ba yung paggamit ng vape or yung monitoring natin medyo hindi pa naman, lalo na sa mga kabataan natin? Yes po. Actually, nagiging alarming na po yung situation, especially in Zamboanga Peninsula. Accordingly po sa ating GYTS or yung Global Youth Tobacco Survey, tumataas po ang bilang ng mag-aaral natin na edad 13 to 15 years old po na gumagamit ng e-cigarettes, no? So sa Region 9, nakikita natin po yung trend, no, na ito sa mga urban centers tulad po ng dito sa atin sa Zamboanga City, Pagadian City, and Dipolog City, no? Kung saan mas madaling makabili ng mga disposable vapes malapit po sa paaralan. Mm-hmm. At hindi po ito alternatibo sa sigarilyo. So ito po ay nagiging entry point, no, ng mga kabataan sa nicotine addiction. Nakakalungkot naman po yun. 13 years old. Yes, no, 13 to 15 years old gumagamit po na ng e-cigarette. Sa mga nanay po na hindi alam ano ang e-cigarette, ano po ang e-cigarette, Ma'am Charity? Actually po yung e-cigarette po or yung also known as vapes po natin, no. Ito po yung mga devices are yung mga battery-operated devices po na usually po gumagamit ng liquid, no, that
liquid that produces aerosol, no? So pwede po silang they come in different shapes, sizes, pwedeng USB type, pwedeng parang keychain lang. So hindi basta nalalaman ng parents minsan na ay vape na pala yun, no? So masyadong grabe yung nagiging strategy ng ating industry on selling the vapes. Pero yung mga bata din po natin, ano po yung dahilan? Bakit po sila naeengganyo na gumamit nito, bumili po nito? Actually, yung pinaka-common po, no, is yung peer pressure, of course, pag nakikita nila sa mga, sa kanilang mga kaklase or friends po nila. And at the same time, yung flavorings din po ng vape, no? So, ang tendency na na-attract sila doon sa Sa mismong flavor. Yes, kasi Ano po fruity ba? yung flavor, meron din pong mabango kasi siya. So yung tendency na na-attract yung ating mga kabataan sa ganun. Pero compare po last year, Ma'am Charity, alin po ang mas maraming gumagamit na ngayon ng vape? Opo, batay po sa inyong observation, dumarami na ba ang gumagamit ngayon ng vape kumpara po sa mga nakaraang taon natin? Actually po, no, again, based po dun sa ating GYTS, no, balikan po natin yung Global Youth Tobacco Survey. So tumaas po ng 110% po no, yung paggamit ng e-cigarettes, no, sa mga kabataang, again, nag-edad ng 13 to 15 years old sa loob lamang po na 4 na taon. So nung 2015 po, yung GYTS natin, meron pong 11.7% po ng ating mga kabataan na gumagamit ng e-cigarettes or ng vape. And in 2019 po ng GYTS survey natin, meron na pong 24.6% ng mga kabataan natin na gumagamit nitong e-cigarettes. So ibig sabihin po, humigit kumulang na isa sa bawat 4 no, na mag-aaral sa nasabing age group na 13 to 15 years old ay gumagamit na po ng e-cigarettes o vape. So ang concern po natin dito ay maagang exposure sa nicotine, and mas mataas po yung posibilidad ng addiction at maaari din pong itong gateway, no, ito patungo sa sigarilyo at iba pang substance use. Hindi ko po alam kung may idea po kayo, Ma'am Charity, pero mura po ba ito? Bakit po kasi yung mga 13 nakakabili? As to the price range, meron po, depende kasi sa brand, ma'am. So yung iba, medyo kaya po ng ating mga estudyante. Yes, Baka mga nag-iipon students sila, no? Yes. So careful din po siguro sa parents, no? Kailangan po yung strict monitoring natin. Baka siguro mas gusto natin na makakain ng masustansya or masarap yung mga anak natin. Kaya ang tendency, malaki-laki yung binibigay na allowance, but hindi natin alam, baka iba na pala yung napatutunguhan ng allowance, no? So careful po tayo. Yan. So ang tendency yun, dahil nga sa peer pressure sa mga friends nila, sa classmates, so meron tendency talaga na makakabili sila nung mga ganung items. Yes. Pero may feeling din po ba sa mga gumagamit nito, parang masarap sa pakiramdam? Kaya bumabalik-balik sila? Yes. Meron kasi, again, yung e-cigarettes po natin is meron po siyang nicotine content, which is, again, yung nicotine, yun po yung yun po yung may addicting, yes, addicting substance, no. So ang tendency, babalik po talaga yung mga kabataan natin sa paggamit nito. May mga misconception po na ay hindi naman ito katulad sa sigarilyo na usual na binibili. So wala masyadong side effect. Yung iba nga daw parang ano lang man to, menthol lang man daw ito, ganyan. May side effect pa rin po ba siya? I believe meron po, no? Ano po ang mga panganib? Opo. Thank you po, Ma'am Sarah. So, accordingly po, based on studies, no, ang vaping po, hindi lamang po ito vapor, no, or singaw, no. So, ito po ay aerosol na nagtataglay ng mga mapanganib na chemical. So, ito po, EVALI or yung e-cigarette or vaping product use associated lung injury or EVALI. So ito po isang malubhang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng ating baga. So may natala na po tayong kaso ng isang 22 years old po na lalaki na namatay dahil po sa EVALI. So yun po, EVALI. Another pwede pong makuhang sakit
is the nicotine addiction. Again, hindi po ibig sabihin na hindi siya sigarilyo, wala na siyang nicotine, no? So, eto pong mga e-cigarettes natin, no, nakakaapekto po sila sa brain development ng ating mga kabataan, especially for the concentration, sa kanila pong learning and impulse control. So, meron pa rin pong nikotina itong ating mga e-cigarettes. Ano pa po, pwede din pong cardiovascular diseases. Bakit po? Kasi, again, smoking or vaping is a risk po ng ating non-communicable diseases. And lastly, pwede pong magdulot ng popcorn lung or tinatawag na bronchiolitis obliterans. Ito po ay dulot po na sakit, no, ng chemical na diacetyl na ginagamit po sa flavorings po ng ating mga vapes or ng ating e-cigarettes. Pero alin po ang mas malubhang side effect, yung usually na ginagamit na sigarilyo o yung e-cigarette? Alin po ba paano po ba? Pareho lang po ba yung lala nun? Yes, actually halos similar lang po talaga siya, no? Kung pwede po talaga sana nating iwasan or hindi talaga ma-expose totally yung mga kabataan, because ito po yung mga products na binibili, ginagamit, however wala siyang benefits in our bodies, kundi nagdudulot pa ito ng sakit at iba-ibang hindi ka nais-nais po, no, na epekto sa ating katawan. Alam ko po, ma'am, yung mga magulang natin ang may talagang responsibility sa kung anong dapat gawin, paano nila makokontrol, mamonitor ang kanilang mga anak. Pero sa side din po ba ng DOH, may may mga activities po ba, campaign po ba tayong ginagawa? Yes po. Kami po sa Department of Health, again, pinag-iigting po namin, no, yung ating campaign against this smoking and the use of e-cigarettes, no, because alam po natin na hindi po maganda yung naidudulot nito sa katawan natin. So ayan, andyan po yung mga advocacy activities, no, health awareness activities po ng ating different health promotion units in our health facilities, na kung saan inihikayat po natin, no, yung ating mga communities, especially po yung ating mga school age children, no, na wag pong gumamit or iwasan po natin yung paninigarilyo at ang paggamit po ng mga e-cigarettes na ito. Paano rin po ba natin matutulungan ang mga magulang na matanggal sa kanilang mga anak yung paggamit mo? Kasi di ba po, pag addiction, ma'am, usually hindi agad-agad yan natatanggal. Ano po yung mga siguro personal tips ninyo para sa mga parents? Paano ba iko-control? Yung iba po kasi nagiging aggressive po, no? Yung mga, sabi nyo kanina, nagkakaroon ng, nagiging impulsive yung iba. Yes yung po. iba naiirita yan, magiging rebellious yan sa kanilang parents. Ano po yung mga personal tips nyo, ma'am, na pwedeng ipayo sa ating mga magulang? So ito po, napakahalaga po talaga, no, Ma'am Sarah, yung role po ng parents natin, and of course sa school, no, yung mga teachers natin. So mari po nilang gawin po, no. First, of course, yung maagang edukasyon tungkol sa panganib ng vape. Maraming salamat po, no, sa DXAS for inviting us over, no, for us to be able to share this campaign na at least mapalawak po natin yung information, no, na etong smoking and vaping is really bad for our health, especially to our students, to our younger generation. So, importante po na early education dapat mapaintindi natin sa ating mga kabataan na wag nang subukan yung vape, no? Because mapanganib ito. Number 2, bukas din po dapat yung communication ng parents, no, with their children, para at least they can be able to share kung ano yung mga ganap sa school or sa friendships nila, no. At least they can be able to openly share sa parents nila and hindi maglilihim. Number 3, pagsubaybay sa online activities at peer influence. Of course, as parents, kailangan din pong tutukan natin, no, kung ano yung mga activities ng ating mga anak para at least hindi po sila nalalayo ng landas.
Pang-apat, pwede pong mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free at vape-free school policies. Importante po ito, no? So, as parents, dapat po i-make sure po natin, no, na in place po itong mga policy sa schools ng ating mga anak para po safe din po sila. At panghuli, yung counseling at support programs para sa kabataang gumagamit na. So for those students or younger generations na gumagamit na po, we can i-ano natin sila, pwedeng tawag dito, i-refer natin sila sa mga counseling groups for them to be able to tawag dito, surpass or yung kumbaga yung malampasan pa, no, yung ma-overcome yung etong addiction nila against e-cigarettes. So mas epektibo po yung prevention, no, kaysa treatment ng pagdating po sa nicotine addiction. At saka naisip ko rin po, dapat maging mabuting halimbawa rin po ang ating mga magulang kasi 'di ba kung sasabihin nyo wag kang gumamit ng sigarilyo, wag maninigarilyo, wag mag-e-cigarette pero ikaw din pala 24 oras. Tama. Ang hirap pong sundin ng mga bata 'yun, parang 'di ba parang contradiction, pinagbabawalan mo ko pero ikaw yung gumagamit ka man din. So parang contradicting yung instruction ng parents. So dapat as parents dapat din po maging role model po tayo ng ating mga anak. Ano po ba ang nakikita nating epekto kapag lumawak po ang paggamit ng vape sa ating community? Ano kaya ang magiging resulta nito, Ma'am Charity? Kahit sa mga paaralan, no? Ano kaya mangyayari kung lahat ng mga estudyante natin ay gumagamit na ng vape? Opo. No, so nakikita natin yung mga industries po na gumagawa no ng e-cigarettes or vapes. They come in different sizes, shapes, pwedeng USB. So, mabiling attractive siya sa mga younger generation, no? So, ano po ba yung epekto nito, no, sa lumalawak na paggamit ng vape? So, ayon po sa resulta ng Health Literacy and Promotion Survey Round 4, ang sabi po dito, ang pinakakaraniwang dahilan po ng paggamit ng vape ay upang makapag-relax o maibsan ang stress. So, nabanggit din po ng mga respondents na ginagamit po nila ito dahil nagbibigay ito ng magandang pakiramdam at bilang bahagi ng pakikisalamuha o socializing kasama po ng mga kaibigan nila at pamilya. So, gayon pa man, kapag lumalawak po yung vaping sa komunidad, nagiging normal ito sa paningin ng kabataan. So, feeling nila, ay, marami namang gumagamit. So, para in din ako, gagamit din ako, no? So, sa pamilya at sa paaralan, nagkakaroon ng peer pressure na maaring makahikayat sa iba pang kabataan na subukan ang vape. So, maaari rin itong magdulot ng health risk dahil sa second-hand aerosol exposure. So, mas nakakabahala po dahil may mga batang hindi dating naninigarilyo, ngunit nagsisimula po silang maging addict, no? Ma-addict sa nicotine dahil po sa vape. Yan. So, kaya po, again, iigtingin po natin yung ating awareness campaign, no, against these e-cigarettes. Tsaka baka may katulad po ng ordinaryong sigarilyo, yung second-hand smoker. Yes. Pwede rin pong ganun sa Yes, e-cigarette. yung aerosol po natin or Oo. yung vapor na dumalabas po, no, or naproproduce ng ating e-cigarettes, meron din pong chemical na meron din pong chemical content yun na pwede pong may magbigay ng risk doon sa nakalanghap din po. Makakalanghap. Yes. Opo. May mga nagsasabi po na sige, kung hindi kaya ng total ban, yung flavored na lang daw ang tatanggalin. Pwede po ba yung ganyan? Actually po, Ma'am Sarah, no, ang paninindigan po actually ni DOH ay malinaw. So again, ang vaping po ay hindi ligtas. Bagamat ang pagbabawal sa flavored vapes ay isang malaking hakbang dahil ito po ang pangunahing pang-akit, no, or yung marketing tool. So dun talaga na-attract yung ating mga kabataan. So ang total ban po ay mas mainam para sa proteksyon ng pampublikong kalusugan. So flavored ban is, ang ibig sabihin po nito, binabawasan natin yung attractiveness, no, ng e-cigarettes sa mga bata, while yung total ban po natin, ito po ay tinatanggalan natin yung access, no? Tinatanggal ang access sa lahat ng chemical at nikotina na nagdudulot ng adiksyon at pinsala sa baga
anuman po yung lasa nito. Balikan ko po yun doon sa mga magulang, sa mga parents po natin, kahit sana, no, although napakahalaga na meron tayong katulad ng DOH, meron tayong government na laging magpapaalala, pero 'di ba kung kahit sana walang total ban, kung ikaw parents, stricto ka, may marunong ka sa implementation, marunong ka magdala, 'di ba, kaya mong pigilan ng iyong mga anak na gumamit niyan. Kasi kung hindi, maapektuhan ang kanilang pisikal, ang kanilang pag-aaral, ang community, paano na lang yung future ng bansa natin. Usok na lang, din na lang usok ng mga jeep ang maamoy natin. Usok Ang na rin dami ng ng mga usok. Opo. Yung e-cigarette po, may mga nagsasabi po kasi iba naman yan sa sigarilyo, pero parang na-realize ko po, para bang kung sa cellphone dati nakakipad tayo, ngayon naka-touch screen na tayo, pero pareho pa rin ang Yes, pareho purpose pa rin. ito, for calling, for texting. Mas easy na nga lang ang dito sa touch screen. Ganon din po yun, mas pinadali lang ng e-cigarette yung mga anak nyo na makagamit. Pero Ma'am Charity, no, pag addict na talaga yung bata, minsan kahit wala ng flavor, maghahanap na talaga yan. Yes, maghahanap na talaga sila. Kaya nga po, kung pwedeng hindi talaga sila ma-expose, no, at an early stage, so wag po nating i-expose sila dito. How about po yung malapit na po yung pagbubukas ng klase next month na po, no, actually sa DepEd June 8. Ano pa po kaya ang pwede nilang mas gawin para po maprotektahan ang ating mga kabataan? Actually, yung ating sa paaralan po, no, again, paigtingin po natin yung mga polisiya natin, no, na naka-in place na sa ating paaralan. Of course, we know that bawal po yung sigarilyo or yung e-cigarette sa ating mga school premises. So, paano po natin paiigtingin? Make sure po na dun pa lang sa mismong entrance ng school, no, dapat Na-check na. Yes, na-check na, maigting po yung pag-check, no. Again, Paano pag sinabi ng bata, USB naman po ito? oh, actually. So, dapat ipapacheck po talaga, ma'am, Sige nga, no? buksan mo Kasi nga. Isaksak natin kung sa USB laptop. ba talaga siya, no? Because, again, etong mga e-cigarettes, iba-iba na kasi yung shapes niya. Pwedeng USB type, pwedeng merong parang cellphone din na na shape. So kakaiba, no? So parang baka pwedeng malusutan yung ating mga guards. So dapat paigtingin po. So especially sa ating mga school-age children. So nakita naman po natin based sa survey, no, na 13 to 15 years old is very young pa po, no? So they are very much exposed to this kind of e-cigarette na addiction. So hopefully po sa ating mga school heads, no, sa ating mga teachers, we make sure na yung surveillance po natin, pagche-check natin sa mga kabataan natin, no, especially in schools ay mapaigting natin po kasi dito po usually dyan po nagsa-start yung sa ating mga kabataan. So, parang papakita niya, meron akong ganito bago. So ang tendency makaka-influence pa yung isang bata or isang estudyante sa kanyang kapwa estudyante pag hindi po natin yun naharang at an early stage. Kasi hindi naman sa sinasabi or nagbe-blame tayo sa paaralan, pero most of the time po kasi ang mga kabataan natin ay nasa poder po ninyo. Yes. Monday to Friday, Longer hours sila nasa school. Kasi pagdating sa bahay, minsan after dinner, together sa family, manood ng TV, tulog na po yan. The following day, kayo na naman po Gising ang na naman kasama. ng maaga. Opo. So hindi natin alam, malamang wala pong bentahan dyan sa loob, pero yun na nga, kung hindi natin i-check ang vicinity sa labas ng paaralan na nandun pala nagbebenta ng pasikreto, hindi po natin alam, lahat pala ng mga estudyante nyo naka-access na. At yung nakakalungkot pa dito, kasi ngayon 13, what if yung 11 and 12 maengganyo na rin? Ay parang masarap man yan, ay parang okay man yan, may pera din ako. So ano na lang ang magiging resulta nito kapag hindi po tayo nagtulungan. So Ma'am Charity, ano po ang inyong gusto rin po, siguro baka may panawagan rin po kayo, no, sa ating mga community organizations, sa ating barangay, sa ating mga churches. Ano po ang inyong mensahe, panawagan din po sa kanila? Sige po. So again po,
malaki po yung papel po no ng ating komunidad, ng ating simbahan po dahil sila po ay may direktang influence no, direktang impluwensya sa komunidad at kabataan. So maari po silang, number one, pwede po silang magsagawa ng mga awareness campaigns at seminars. Meron pong different organizations that are very active in their campaigns against e-cigarettes or vapes. Pwede din pong magbigay ng values formation at youth engagement activities para po malihis po no, yung ating mga kabataan sa paggamit po ng e-cigarettes. Also, pwede po nating suportahan yung mga healthy lifestyle programs ng different activities ng ating church or ating community organizations. Pwede din po silang tumulong sa paghubog po ng disiplina at tamang desisyon ng ating mga kabataan. And lastly po, makipagtulungan din po sa DOH, DepEd at ating mga local government units para sa community-based prevention programs. Kami naman po sa Department of Health are very much open in terms of sa mga support no ng mga ganitong kumpanya. So ang laban po kontra vaping ay hindi lamang po responsibilidad ng gobyerno kundi po ng buong komunidad. So kapag sama-sama po yung pamilya, ang paaralan at simbahan, of course ang ating mga local government units, ang health sector, mas maproprotektahan po natin ang ating kabataan laban sa panganib po ng nicotine addiction at sakit dulot po ng vape. Kaya po lahat po tayo ay kailangan magtulungan, lalong-lalo na po yan po ay para sa inyong mga anak. Kasi po kung iaasa lang natin yan sa mga guro, sa ating DOH, sa ating gobyerno, ay hindi yan sila agad-agad makakalapit sa inyong anak. Kayo po talaga yan. Maganda po yung sinabi ng ating guest kanina, open communication, no? Maging open po. Hindi nyo po alam bakit din gumamit ng e-cigarette yan dahil may problema siya sa inyo. Yes. Kaya naging outlet niya yun na nakita niya, pwede niyang partner yun habang nagbumumuni-muni sa problema niya. Kaya gumamit po siya ng ganyan. So talagang babalik po ulit sa ating pamilya, sa ating mga magulang ang pangangalaga sa kanilang mga anak. So ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat po sa oras at panahon na binigay ninyo dito sa ating programa. Baka may mga promotion din po kayong gustong gawin or announcement? Siguro po yung isang activity po namin sa tobacco control program po is meron po kaming No Smoking Month awareness activity. In partnership po ito with the City Health Office of Zamboanga. So, ito po, for the entire month of June po, we are celebrating the No Smoking Month celebration. So, magkakandak po kami ng advocacy activities po, no, to help our communities no to be aware of the ill effects of tobacco. Also, ipa-plug ko na lang din po, meron kasi kaming invitation on the World No Smoking Day Fun Run no sa Paseo del Mar po ito on May 31. So, kung gusto nyo pong sumama no against a campaign against this World No Smoking Day, so pwede po tayong mag-join sa fun run natin on May 31. Ayan po, again May 31 at sige po, mga next week na po ba yan? Ay, next week, yes, no? last week po ng May. Oo, update po namin kayo sa tungkol dito ha, ano yung mga dapat nyong i-prepare. Ayan, oras natin 8:20 ng umaga. Pag-isipan natin. Para sa ating pag-isipan, ayan, simulan po natin ang bukas at regular na pakikipag-usap sa mga anak natin tungkol po sa panganib ng vape at masamang epekto nito sa ating kalusugan. At itigil po natin ang pagbabalewala sa paggamit ng vape ng kabataan at ang pag-aakalang mas ligtas ito kaysa po sa paggamit ng sigarilyo. At syempre, ipagpatuloy natin ang gabay, pagmamasid at suporta sa ating mga anak upang maiwasan silang maimpluwensyahan sa paggamit ng vape. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataong makapaglingkod po sa inyo on air.
Maraming salamat po sa paggabay ninyo sa amin, lalo na sa aming naging discussion ngayon. At maraming salamat sa karunungan na binigay nyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming naging guest ngayon from DOH. Maraming salamat po dahil meron pwedeng gawin para ma-prevent ang paggamit ng e-cigarette lalo na sa aming mga kabataan. Lord, nakakalungkot na nasa 13 years old na po yung pinakamababang gumagamit nito. And maraming pwedeng possibility po, Panginoon. Next month, next year. At nakakabahala po ito. So we continue to pray, Lord. Nagabayan niyo po ang aming mga magulang, ang aming mga guro, ang aming LGU, ang aming Department of Health, Lord, para, Lord, mas maging o mas ma-intensify pa, Lord, ang paggamit o ang against nung paggamit nitong vape na ito. Lord, we continue to surrender to you ang buhay ng aming mga kabataan dahil sabi nga po sila ang aming kasulukuyan, ng aming future. Lord, huwag niyo pong hayaan na masira ang kanilang katawan, ang kanilang pisikal. Kung may mga problema man, maging daan po ito para sila po ay magkaroon ng proper communication kasama po ng kanilang parents. At sana po maging bukas ang isip at puso ng lahat upang maunawaan ang mga panganib na dulot po ng bisyo at mga bagay na makakasama sa kanilang kalusugan. Sabi nyo nga po, ang aming katawan ay templo po ninyo ito. Kailangan po namin itong alagaan. At mga magulang, kailangan din alagaan ng kanilang mga anak. Bigyan nyo po kami ng lakas doon, Lord, sa mga may addiction na sa paggamit nito. Bigyan nyo po sila ng paraan para maka-overcome po nito. Ano pong support na kailangan nila, counseling or rehabilitation. Lord, I pray na kayo po ang mag-provide ng lahat ng ito. Maraming salamat, Lord, for preparing our children para sa mas magandang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin mga kaibigan, 8:23. Gusto ko lang batiin si Tristan Gulay na bumabati sa atin ngayong Buenos Dias, Ate Sara. Kay Sir Ibrahim Ismael, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir Ismael. Ayan, hello po. Maraming salamat. And again, maraming salamat po sa ating naging guest ngayon, si Ma'am Charity Owano from DOH Region 9, Nurse 5. Ma'am, daghan salamat. Ayan. Thank you so much for inviting us. Sa susunod, ma'am, kukontak po namin kayo ulit para po dito. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Siyempre, magkarinigan po tayo dito muli bukas alas 7 ng umaga. Kasama po natin bukas ang Zamboanga City Medical Center. Ako po si Sara Mitulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zamba Sulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang